Maayong hapon kaninyong tanan. Makapadasig kaayo ang inyong presensya karon. Mga hamtong uban sa atong mga kabatanunan, nagkahiusa aron pagpadayag sa atong pagmahal o pagpanalipod sa atong kinaiyahan. Today, we begin our 2-day celebration of Earth Day. Tomorrow, magpadayon ang selebrasyon dito sa Madrid. But our care for creation will not end tomorrow. Ang atong pag-amping sa atong kinaiyahan, wala lamang nato gipadayag niining mga panahon nga gisaulog nato ang Earth Day sa tibuok kalibutan. Gikan pa sa panahon ni Bishop Amantilio, ni Bishop Ner Otsimar, hangtod sa akong panahon karon. The Diocese of Tandag has been consistent in protecting the environment and caring for creation. Kamo nga mga hingkod na nakasaksi niini. Ug nindot kaayo mga igsuon nga karong adlaw, nagkatigom kitang tanan dinhi sulod niining simbahan. Ang tema sa atong kasaulugan karon, restore our earth. Wala mag-ingon, restore their earth or restore your earth. The earth that we are restoring is the earth that belongs to us. Ato nga Pinoy-anan, matud pa ni Pope Francis, the earth as our common home. Ug wala na kitay lain nga pagapuy-an, kini lamang ang gasa sa Ginoo alang kanato. Mao nga angay nato siya ampingan, angay nato siya ipalambo tungod kay diha sa iyang kalambuan makita nato giunsa kita pagpanalangin sa Ginoo. Sa akong pagsulod dinhi sa Lianga, dinhi sa diocese nga akong pag-aalagaran, June 13, 2018, misulod ako dinhi sa probinsya sa Surigao del Sur, the Diocese of Tandag, as my new mission. Ug ang una nakong gisudlan, the first door where the new Bishop of Tandag entered, mao ang pultahan sa Lianga. Lianga, how privileged you are. But that privilege also demands
a responsibility. Tungod kay dinhi sa akong gisudlan, dinhi usab makita nato nga kinahanglan nato ampingan ang atong kinaiyahan. Dinhi niining maong dapit, dinhi niining maong simbahan, nga una na kong giludhan o giampuan alang sa tibuok diocese sa Tandag. Dinhi nako gibungat ang akong unang-unang mga pulong sa pag-ampo, that God will take care of this diocese. And the prayer, the first prayer of the new bishop, happened in this beautiful church of Lianga. Restore our earth. Ang mga pakigpulong sa atong duha kang mga kaigsuunan kaganina o ang mga video presentations nga atong nakita o nadungog, nagpadayag lamang nganong kinahanglan nato i-restore ang atong Pinoy-anan. But how do we restore our common home? We can only restore our common home if our right vision is restored in us. And what is the right vision? The right vision is when we look at creation, human and nature, we look at the whole of creation using the eyes of God. We do not look creation from a consumerist eyes, from an economic eyes. We use the eyes of faith. We use the eyes of contemplation that belongs to the mystic to be able to see creation as our common home. Dili nga matagtanaw nato sa dagat, matagtanaw nato sa dagko nga mga punuan sa kahoy, atong makita ang ginansya. The erosion of the mountains happened just as a second moment. The first moment of erosion is the erosion of our values. There is an erosion of our mountains because there had been an erosion of our values. Only when our vision, our right vision is restored, it is only then that we will see gradually the restoration of our common home. Si Papa Francisco nag-ingon, the generations today is committing an intergenerational injustice. What is intergenerational injustice? Kini nagpasabot nga tungod sa atong pag-abuso sa kinaiyahan, atong gikuha ang bahin nga unta pahimuslan sa atong mga anak, sa mga anak sa atong mga anak, o sa mga apo sa atong mga anak. Kung unsa ang mga sapa nga unta ilang langoy-languyan, and they will enjoy the beauty
and the abundance of life. That they cannot do anymore. Tungod kay ang atong mga kasapaan, wala na may mga tubig ug mala na kaayo. Ngano? Tungod kay putol na ang atong mga kakahuyan. Wala na'y dagat. Diin mabuhi ang atong mga sumusunod. Tungod kay apektado na kini sa atong pag-abuso sa kinaiyahan. And I am very happy today, this afternoon, nga sa atong panagtigom karon, ania ang mga hingkod. Ania pod ang mga kabatanunan. Alang sa mga hingkod nga ania karon dinhi, nga sa inyong kabatanon hangtod karon, naningkamot kamo sa pag-amping ug pagpalambo sa atong kinaiyahan. Kaninyong tanan, congratulations ug daghang salamat sa inyong mga kahago. Ato silang tagaan sa masipang pakpak. Alang sa mga hantong, sa mga hamtong nga ania karon dinhi, nga nagpasagad sa atong kinaiyahan. We bow our heads in humility to ask for forgiveness to the younger generations and the generations to come. We ask for pardon. We ask for forgiveness tungod sa salaod nga basin in our lifetime we cannot pay, and we will bring with us in the grave. Kaninyo mga batanon nga ania karon dinhi, take good care of the blessings of creation that God has given you. Aduna pa'y nahibilin alang kaninyo. Kung nasayop kami, ayaw ninyo sunda ang among pagpasagad. Let us try to build a new generation of young people who will take care of our earth, of our common home, who will lay down your life not just for the protection of human rights, but for the protection of our common home. What is life if we have nowhere to lay down our heads? If there is an intergenerational injustice in the Diocese of Tanggap, there is an intergenerational solidarity. Hamtong o batanon, maghiusa kita aron atong ampingan ang mga kabilin, ang mga panalangin nga gihatag kanato sa atong Ginoo. To care for creation is to care for our faith in God. When we care for creation, it is a sign that we are very grateful for all the blessings that God has given us, not just in the past, but in the present moment.
and the years to come. People of Tandag, the future of humanity depends on how we take good care of our common home. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong